Amen. Blessed evening po sa bawat isa sa atin mga kapatid. Tunay nga ang Diyos ay mabuti. Amen. Sa lahat ng panahon, ang Diyos ay mabuti. Amen. So, in behalf po sa ating pastor, Pastor Chris, welcome po kayo sa ating prayer warrior. At alam ko na ang iglesyang ito ay hindi nagkulang ng paalala sa ating lahat na tayo po ay dumalo sa gawain ito mga kapatid. Amen. Dahil napaka-importante po ang prayer. Amen. Katulad nga po ng mga patotoo ng ating mga kapatid, isa po sa napakinggang patotoo ay kahit meron siya, kahit wala siya, o may karamdaman siya, o kung ano man meron siya nga, siya ay lumalapit pa rin sa Panginoon. Amen. Naniniwala po kasi ako mga kapatid na sa tao, pag lumalapit sa Panginoon o may kailangan, ay meron nang nangyari. Amen? Meron nang nangyari sa kanilang mga buhay bago sila lumapit. O meron silang pinagdadaanan na mabigat na pagsubok. Bakit hindi sila lumapit noong sila ay may kalakasan? Amen? Noong sila ay nasa, sabi natin, kasaganaan, hindi na naalala ang Panginoon. Amen. So mapalad po tayo mga kapatid na nandito po tayo sa gabing ito at alam ko ang Panginoon ang siyang itataas natin sa ating kalagitnaan. Nawa gamitin ako ng Panginoon upang i-share ang kanyang salita at encourage po tayong lahat na manatili sa gawain, lalo't higit sa gawain katulad nito dahil ito po yung way para tayo po ay makipag-usap sa ating Panginoon. Amen. Ako rin po ay nagpapasalamat sa Panginoon. Tunay na ang Diyos ay mabuti sa aming buong sambahayan. Totoo po yun mga kapatid. Dapat pagbangon mo po sa umaga, pagmulat mo po ng iyong mata, unahin mo po ang Panginoon. Manalangin ka. Amen. Huwag mong unahan yung mobile mo, kung ano-ano pa man mga kapatid. Bago ka mag-CR, bago ka bumaba sa iyong higaan, unahin mo ng Panginoon, manalangin ka. Kasi yun po talagang ginagawa ko mga kapatid. Hindi sa ako yung nagmamalaki o nagmamataas ako, hindi po. Ini-encourage ka po na gawin po ninyo yun mga kapatid, na tayo po yung manalangin sa ating Panginoon. Bago po natin gawin ang lahat, tayo magluto, kung anong gawin po natin sa ating mga pang-araw-araw na nagagawain. Unahin po natin ang ating Panginoon dahil uunahin po tayo ng ating Panginoon. Amen. Patutuo ko po mga kapatid ay napakabuti ng Panginoon dahil gaya po ng napatuto ko na sinagot na po ng company yung ticket po ng dalawa naming anak. So, ready na po yung ticket namin sa May. Napakabilis. Wala pa isang linggo. Inaproban na agad at nasa amin na po yung copy. Talaga pong napakabuti ng ating Panginoon. At sa araw na ito mga kapatid, si Lorraine sa school ay nagsuka po siya ng 2 beses. Sa masakit daw po ang tiyan niya. So ako po ay humanap ng pwesto at ako'y nanalangin sa Panginoon. Sabi ko kahit malayo po ako Lord, alam ko na ikaw ay kikilos. At tunay nga po na ang Diyos ay kumilos. At ngayon po ay sabi ko nung pagdating ko kaninang hapon, sabi ko kumusta na pakiramdam mo? Sabi niya, little daw, little. Sabi ko, wala na yan. Pinagaling ka na ng ating Panginoon. So, daw marami po sila mga reviewin, kaya sabi ko, sige, mag-review na lang muna kayo. At alam ko na ang Panginoon ay siyang kikilos sa atin. Sa ating lahat, mga kapatid, kumikilos ang ating Panginoon. Ano po, mga kapatid? So magpatuloy po tayo, mga kapatid, sa gawain ng ating Panginoon. Nawa, ang ating babasahin sa gabing ito ay magkaroon po ng encouragement sa bawat isa sa atin. So, basahin po natin, mga kapatid, sa Matthew. Actually, ang mga Bible verse na ito, mga kapatid, ay na ilang beses nang paulit-ulit na nababasa po dito sa pulpito. Amen. Hindi po ito para tayo ay, sabi natin, maging boring. Hindi po mga kapatid. Ito po ay may mga paalala sa atin kung bakit ito po ay paulit-ulit na nababanggit po dito sa ating mga gawain. At sabi po sa Matthew chapter 8 verse 5 to 10, And when Jesus was entered into Capernaum, there came into him a centurion, beseeching him, and saying, Lord, my servant lieth at home, sick of the palsy, grievously tormented. Verse 7, And Jesus said unto him, I will come and heal him. Sa verse 8, the centurion answered and said, Lord, I am not worthy that thou shouldest come under my roof, but speak the word only, and my servant shall be healed. Amen. In verse 9, For I am a man under authority, having
soldiers under me. And I say to this man, go, and he goeth, and to another, come, and he cometh, and to my servant, do this, and he doeth it. When Jesus heard it, he marveled, and said to them that followed, verily I say unto you, I have not found so great faith, not in Israel. So, nakita niyo po mga kapatid, paano po lumapit ang senturyon? Anong dahilan niya? May dahilan po siya mga kapatid kung bakit siya lumapit sa Panginoon. Siguro kung hindi po nagkasakit yung kanyang tauhan, hindi po siya lalapit. Ito na po ngayon yung panahon ngayon mga kapatid na nangyayari. This generation, yan po ang nangyayari. Amen? Kaya nga po itong Bible verse na ito ay nagpapaalala sa atin na pag tayo po, kahit wala tayo sa pagsubok, nandun po tayo sa sabi nating napaka-calm yung ating buhay, alalahanin po natin lagi ang kabutihan ng ating Panginoon. Bagamat lumapit siya, mga kapatid, itong senturyon na ito, na meron siyang pakay, at nandun na po yung pangyayari bago siya lumapit sa ating Panginoon, di ba? Nandun na, kasi humiling siya, napagilingin po yung kanyang tauhan. Amen. But mabuti pa rin ang ating Panginoon. Amen. Bagamat minsan, hindi natin nauuna ang ating Panginoon, nauuna po natin yung ating mga pansariling kapakanan. But ang Diyos ay tunay na napakabuti. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Amen? Kaya nga, lagi po natin sinasabi sa pulpitong ito na mapalad po tayo at maglingkod na po tayo sa ating Panginoon hanggat meron tayong lakas, mga kapatid, dahil darating yung oras at pagkakataon na baka tayo po ay isa sa binanggit sa Bible na ito. Na kung kailangan mo ang Panginoon, tsaka ka lang lalapit. Lumapit ka na ngayon. Amen. Sa sunod na verse po, sa sunod na Bible yan. Sa Matthew chapter 15, verse 22. Ito po ay nabanggit last Monday. Yung woman. Amen. So sabi dito sa verse 22 ng Matthew 15 hanggang 28, ang sabi dito, and behold, a woman of Canaan came out of the same coast and cried unto him, saying, have mercy on me, O Lord, thou son of David. My daughter is grievously vexed with a devil. But he answered him not a word, and his disciples came and besought him, saying, send her away, for she cried after us. Verse 24, but he answered and said, I am not sent but unto the lost sheep of the house of Israel. And the verse 25, then came she and worshipped him, saying, Lord, help me. But he answered and said, is not met to take the children's bread and to cast into dogs. Eat to dogs. 27, and she said, truth, Lord, yet the dogs eat of the crumbs which fall from their master's table. Sa verse 28, then Jesus answered and said unto her, O woman, great is thy faith, be unto thee even as thou wilt. And her daughter was made whole from that very hour. Amen. So, tingnan niyo po mga kapatid. The woman came dahil meron din po siyang dahilan. Kagaya po ng isang senturyon. Ano po mga kapatid? Siguro nung itong kanyang anak ay nasa maayos pang kalagayan, they don't care. They don't care. But now, nung kailangan nila ang Panginoon, amen? So, nagmamakaawa siya. Ito po yung nangyayari sa atin, mga kapatid, nagmamakaawa tayo sa ating Panginoon. But when, the time na wala po tayong sabihin natin, wala tayong naranasan sa mga mabigat sa ating mga buhay, hindi natin naalala ang ating Panginoon. Amen? But still, ang Panginoon ay mabuti. Amen? Tingnan niyo po mga kapatid, na-recognize pa rin po niya yung pananampalataya ng mga taong ito, mga kapatid. Kaya nga po, hanggat may pagkakataon, gawin na po natin. Amen. Dahil nakikita ng ating Panginoon yung mga ginagawa natin. Akala niyo po mga kapatid, itong mga ginagawa natin ito ay para lang po tayo mag-ubos ng oras? Hindi po. Amen. Ginagawa po natin ito para papurihan natin ang ating Panginoon. Amen. Kung ito po ay gagawin lang natin para sa ating mga sarili, ay mas maganda pang magpahinga na lang tayo, matulog na lang tayo, manood lang tayo ng TV. Di ba? Gawin na natin yung mga gusto natin. Kasi wala rin kabuluhan ito, nagsasaya lang tayo ng oras ito. Kaya nga dapat mga kapatid,
Pag pumupunta tayo po sa house of the Lord, dapat ma-recognize po natin yung kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Siya ay kumikilos. Amen, nakakahiya naman po sa atin mga kapatid, araw-araw tayo sa gawain ng Panginoon, tapos nakikita ng mga tao na kakasalamuhan natin na tayo po ay katulad din nila. Di ba? Di ba tayong mga lingkod ng ating Panginoon, naiiba po tayo. Amen. Naiiba po tayo sa kanila. Dahil tayo po ay sons and daughters of God, of the living God. Amen? So, purihin ang Panginoon, mga kapatid. So, alam niyo po mga kapatid, bakit po ang mga tao ay dumaranas ng mga pagsubok? Bakit po? Ito po ay inaalaw ng ating Panginoon. Inaalaw ng Panginoon. Ito po ay kagustuhan niya at tayo ay sabi natin, sisihin natin ang ating Panginoon. Hindi po. Ginawa po natin kasi, ang kalmitan po kasi sa mga nangyayari sa buhay natin, tayo din po ang may sala. Tayo din po ang gumagawa. Hindi kalooban ng Panginoon. Amen. Kung ating pong babasahin sa aklat po ng Isaiah, ano po sabi ng Isaiah chapter 26 verse 16? Lord, in trouble have they visited thee. They poured out a prayer when the chastening was upon them. Hindi niyo mga kapatid? Sa Tagalog po mga kapatid, basahin po natin sa Tagalog. Maganda po sa Tagalog ito eh. Buti lang wala si Brother James. Amen? So, in behalf ng isang foreigner, mag-English po tayo, dahil parang lugi tayo, but mabuti pa rin ang ating Panginoon. Ano po mga kapatid? Amen. Amen. Praise the Lord. Amen. Sa verse 16 ng Isaiah 26. Amen. Ano ang sabi dito? Panginoon, sa kabagabagan ay dinalaw kanila. Di ba? Sa kabagabagan ay dinalaw kanila. Kailan sila dumating? In trouble, mga kapatid. Kung kailan pa sila, meron silang mga problema at saka sila lalapit sa ating Panginoon. At sabi pa dito, sila'y nangagbugso ng dalangin nang pinarurusahan mo sila. Amen? Noong pinaparusahan tayo ng Panginoon. So, I don't remember mga kapatid, nung yung mga panahon, sabi nga yung mga aksidente, mga kapatid, tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Kung aking babalikan yung mga nakaraan na ginawa natin sa ating ginawa ko sa aking buhay, mga kapatid, tunay nga na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. But nagpapasalamat ako dahil na ngayon ay sabihin ko na ginagamit ako ng Panginoon. At ginagawa ko po ito dahil hindi po sa inyong lahat. Ito ginagawa ko po, yung mga ginagawa ko sa loob ng church, dahil po sa Panginoon. Amen. Kaya nga po minsan sabi ni Pastor, sabi niya galing sa ilong. But sabi ko, ito ay ginagawa talaga natin. Pag pinangako natin, gawin natin mga kapatid. Kasi minsan, sinasabi ni God is of order. Minsan yung buhay natin wala sa order po mga kapatid. Ano po? Dapat pag sinabi natin yung word na yon, panindigan po natin na yung buhay natin ay nasa order. Nasa kaayusan mga kapatid. Amen. Alam niyo po mga kapatid, though hindi ko na siguro babanggitin, meron po kasi isang kapatiran po natin na mati siya dito. Ngayon, nakita ko po siya muli doon sa may Gudaybia. Sabi ko, bro, mating ka ulit. Sabi niya, ay, nandyan pa ba siya? Sabi niya, ay, nandyan pa rin. Ay, hindi ako makakatin hanggat nandyan siya. Yung ginawa niya sa akin, hindi ko makakalimutan yun. So, tignan niyo po mga kapatid, nakakayan tayo mga Kristiyano, sabi na yung ginawa niya sa akin, hindi ko makakalimutan. So, hindi sampal sa atin, sampal sa Panginoon yun eh. Amen? So, wag mo natin ipahiya ang ating Panginoon. Amen? Nakakahiya pagka tayo mga Kristiyano, makikitaan tayo ng hindi maganda. Amen? Amen. Kaya nga po mga pastor, sabi ko nga po, dapat pag sinabi natin yung He is a God of order, yung buhay po natin dapat iayos po natin. Amen? Iayos po natin. Kasi ang Panginoon ay totoo pong siya po ay mahabagin. Binibigyan niya tayo pagkakataon. Kung susundin ng Panginoon, yung Romans 6:23, wala pong nakaupo ngayon dito. Lahat tayo. Amen? Lahat tayo bagsak. Lahat tayo patay.
Kasi sabi niya, for the wages of sin is death. Amen? May mabubuhay pa ba kung titignan ng Panginoon yung kasalanan bawat isa sa atin? Wala na pong mabubuhay kahit isa. Amen? At nasaan na po yung sinasabi ng Panginoon na habag? Wala na po yung mercy. His mercy endureth forever na ating itinuturo sa iglesyang ito. Amen? Kung paninindigan ng Panginoon yung salita na for the wages of sin is death, bukas o kahit ngayon, wala na pong isa mang tao dito sa mundong ito dahil lahat po ay makasalanan at lahat po ay bagsak sa harapan ng ating Panginoon. Amen? But totoong mabuti ang ating Panginoon. Napakabuti niya, mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Magpasalamat tayo sa Panginoon, mga kapatid. Sa bawat minuto ng buhay natin, sa bawat segundo ng buhay natin, magpasalamat po tayo. Bakit po? Dahil pinigyan tayo ng pagkakataon na tayo ay magsisi, unang-una magsisi, lumapit sa Kanya at maglingkod sa Kanya, mga kapatid. Dahil ang buhay natin ito, mga kapatid, ay katulad ng usok. Alam niyo po yung usok sa kanin? Amen. Gaano katagal? Saglit lang ang buhay, mga kapatid. Ang ating mga buhay ay counted na. Bilang na yung ating mga buhay, mga kapatid. Dahil sa Biblia po, mga kapatid, mapalad pag sumubra ka ng 70. Di ba? Sa Book of Psalm, di ba sabi niya, mapalad ka na pag umabot ka ng 70. But the Lord is good. The Lord is good. The Lord is good. Amen? So sa last verse po, mga kapatid, bago po tayo mag-awitan, sa 2 Chronicles chapter 5, verse 13 to 14. And it came to pass, as the trumpeters and singers were as one, to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord, and when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music, and praised the Lord, saying, for He is good, for His mercy endureth forever. Then the house was filled with a cloud, even the house of the Lord. Amen? And the verse 14. Sa verse 14 po ang sabi, so that the priest could not stand to minister by reason of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of God. Amen. Gusto niyo po bang maramdaman yun, mga kapatid? Let's try to imagine. Pag ang presensya ng Panginoon nandito, itong nangyaring ito, mga kapatid, sa mga Israelites, when they sing a song in one accord. Ano po nangyari? The presence of the living God ay nandun. Amen. Kaya wag na po natin sayangin yung pagkakataon, mga kapatid. Sayangin yung pagkakataon. May kaaway. But in the name of the Lord Jesus Christ, get out! Get out! Walang karapatan ang kaaway na manggulo sa gawain ng ating Panginoon. Gusto ng Panginoon, ang presensya niya, ang siyang manguna sa kanyang tahanan. Amen. So tayo pong lahat ay umawit, mga kapatid. Nanyaan ko po yung buong Christian worship team.